Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako, ito. Jesus Mariosep. Narito sa taong ito. Okay ito mga kababayan, mga ka-analyze. Si Senador Robin Padilla, mga kababayan. Balik ano na ho ito? Balik dahig na. Balik Netherlands ICC na para suportahan niya ho yung kanyang puon. Sorry. Para masuportahan niya na ho yung kanyang Tatay Digong. Ha? Tawag niya rito kay Tatay Digong niya, Mayor. O ito mga kababayan, alam naman natin, mga nakaraan, marami hong nagki-criticize, marami hong nagbabash, especially mga netizen dito kay Senador Robin Padilla. Lalo na sa itsura. Kasi sabi nga, naturingang empleyado ng gobyerno, ang haba ng buhok, haba ng bigote, putik na yan. Parang, hindi man lang irespeto yung ano niya, ahensya niya eh. Baka buti pa yung mga gwardiya dyan sa Senado, buti pa yung mga housekeeping dyan. O mga nitignan, maigsi ang buhok. Walang bigote, nag-aahit. O senador kay haba ng araw ng buhok, haba ng bigote, parang hindi raw senador, parang hindi raw empleyado ng gobyerno. Empleyado pa rin ito eh. Senador ito eh. Mataas nga lang. Pero, di ba? Kung sumusunod ang mga mababang nasa pwesto ng gobyerno sa pagdating sa kanilang kaayusan na dapat yun ang gawin, i-implement sa sarili dahil empleyado ka ng gobyerno, mas dapat ito kasi sa kanila nagsisimula eh. Nasasalamin eh. Isipin mo, senador ka, haba ng buhok mo, haba ng bigote mo. Ano yun? Ano pala? Anyway, mga kababayan, pag ito si Robby napunta ng dahig, ang daming hindi ko alam kung sinasadya niya ito para pag-usapan siya. Di ba may nakaraan pa nga may isang video na kung saan makikita sa video na parang hinalikan niya yung babae. Diyos Mariosep. Ito mga kababayan, nung nakaraan, marami hong nawirduhan dito kay Senador Robin Padilla. Kasi, nakitaan ho si Senador Robin Padilla, gagala-gala. May bit-bit hong ganyan. May bit-bit hong ganyan standy. Standy tawag dito. Yung standy niya, si Digong. Naglalakad siya buhat-buhat niya. Kahit saan siya magpunta, bit-bit niya ho yan. Bit-bit niya yan. Pag naupo siya, iupo niya rin sa tabi niya. Pag nakatayo siya, itatayo niya rin sa tabi niya. Sabi rito sa report, Robin Padilla carries Duterte's standee in dahig. Sabi ni Robin, hindi ito pagsamba, kundi pasasalamat. Putik, anong pasasalamat? Napakasimple magpasalamat, sasabihin mo lang thank you, bibigkasin mo lang. Hindi raw ito pagsamba. Siguro sa sarili mo. Baka sa ibang tao, iba na iniisip. Meron pa nga siyang ipinopost mga kababayan. Nagkakapiho siya. Nagkakape siya sa isang coffee shop. Tingnan nyo yung sabi niya muna sa caption sa post niyang picture. Good vibes lang. Breakfast meeting. Kasama ang chairman ng partido.
Demokratiko ng Pilipinas. Ayun yung caption niya sa post ng picture niya. Tapos pag tinignan niyo ho yung picture ng pinost niya, ito ho makikita niyo. Anak naman. Oh. Ano ba? Paano na lang kung kung may dadaan dyan tapos hindi alam yung istorya ba't ganyan ang ginagawa mo. Ano maiisip ng tao dyan? Alam mo, Senate President Jesus Escudero, di ba nakabreak ang session nyo? Wala rin naman yata ginagawa yung mga kasamahan mo dyan. Katulad dito ni Robin, pupunta ng dahig. Magko-coffee shop. Magkakabigyan sa coffee shop, may kasamang stand ni Digong, gawa kay Digong. Ibig sabihin, hindi busy ito. Kasi ganyan nakikita natin ng mga eksena Ba't di nyo na lang simulan? Ba't di nyo na lang simulan yung usapin laban kay VP Inday Sara Duterte, yung case na kinakaharap niya, impeachment trial? Pinapasahod naman kayo ng gobyerno kahit nakabreak kayo sa sesyon. Tsaka sobrang tagal. Dapat magkaroon ho ng batas or baguhin na. Dapat ang sesyon, break ng sesyon ng politiko dyan sa Senado, dapat hindi ganyan katagal. Sobrang tagal naman. Pinasasahod kayo ng gobyerno galing sa tax ng taong bayan. As ang tagal ng break ng sesyon nyo, anong ginagawa nyo? Imposible namang hindi kayo sumasahod kahit nakabreak. Naturalmente, diretso sahod nyo, di ba? Dapat paigsain nyo na lang. Wala naman din kayong ginagawa dyan. Isasan lang din kaya kayo namamasyal. Sayang lang yung pasahod ng gobyerno galing sa tax ng taong bayan. Kitang-kita hindi busy si Robin isipin mo, busy ba yung mga ganyan? Kung yung ginaganyan nyo, magpunta na lang kayong Senate, pag-usapan nyo na lang dapat ang pag-usapan. Di may nangyayari pa. Hindi yung gumagawa na lang ng ganito na parang mga kalokohan. Sayang yung pasahod sa inyo. Nakaka-disappoint. Isipin mo, sabi ni Senate President Jesus Escudero, nakabreak ang sesyon, ganito, ganyan. Sabi natin nakabreak. Ano ba mga pinagagagawa nyo? Wala naman. Tito si Robin, nung nakaraan niya, sabi niya, nakabreak ang session, pero tingnan mo si Amy. Pag gusto gumawa ng hearing, pwede. Sabi pag gusto, pwede. Maraming paraan. Di ba gumawa siya ng hearing about sa pag-iimbestiga dun sa sinasabing illegal daw na pag-aresto kay Digong? Papunta dun sa Dahig ICC Court, dun sa Netherlands. Pwede. At saka, syempre, karapatan nyo naman din magpahinga kasi nakaka-stress din yung mga issue dyan sa loob ng Senate. Pero dapat siguro hindi na ganun katagal. Ang tagal nyo nang naka-break. Tapos tuloy-tuloy ang sahod ninyo. Di parang, ano ba yun? Anong tawag doon? Para bang, anong nangyayari nasasayang yung napakaraming araw na kung saan, sumasahod kayo sa gobyerno galing sa tax ng taong bayan, buwis ng taong bayan. Tapos naka-session break kayo, na wala naman din kaya kayong masyadong ginagawa. Nasasayang lang. Sana alam nyo, dapat maraming baguhin dito sa atin mga kababayan Marami dapat baguhin dito sa atin para mag-improve ang lipunan natin Sana dumating yung point na may makaisip niyan. Pati mga nagiging Senate President dyan sa Senado. Pati magiging Speaker of the House dyan sa House of Representatives na baguhin yung mga rules dyan. Ang daming nasasayang na araw. Huwag nyo sabing hindi importante yung impeachment trial ni VP Inday Sara Duterte. Ang topic dyan, ang uusisain dyan,
buwis tax ng taong bayan na pinagkatiwala sa kanya, sa OBP at sa DepEd. O, ngayon may magsasabi, Chris Ulo, dapat imbestigan lahat ng ahensya. O, baka may mga korupsyon. O, magpasa kayo ng ebidensya. Magpasa kayo ng ebidensya. Hindi ako against doon. Halimbawa, may mga ahensya pa diyang korap. Asa may ebidensya ba kayo? Ipasa nyo dun sa Congress. O, ipasa nyo sa Senado. Ito kasi maraming ebidensya, may mga nag-file eh. Ngayon, kung sinasabi ninyo na may corruption dito, hindi po pwedeng ganon. Asang katibayan, ipasa nyo. Reklamo nyo. Diba, ganon lang kasimple. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog or live. Bye-bye po.